square meter po yan. So ito yung malala siyang tagas dyan. Gagamutin natin sa abot ng ating mga kaya. So tsaka itong slab nila. Good morning. Gracias, Janice. Good morning. Good morning. Ito, bali segregate kasi na ulan na naman siya. Tapos natin ngayon. Yan sa folded gate, may kabit lang. Iwan na lang namin doon, ha, Jo? Tapos sabihin na, kilala ka naman doon, ha? Yung tubig nito, ikiklibi namin papunta. Yung pinaka-topping or yung flooring, lalagyan po natin ng mating para hindi waterproof nito. Nakailan na kaya, ano? Ano po siya, magkusa po siyang susuksok sa pinaka-ibaba. Yan, naka-blocking, may blocking. Kami ng sukalo rito sa ending ng kanyang slab natin yung ating cleavage. Ibibitak yung semento ilalagay natin dyan. Dapat tuloy-tuloy po yung gawa namin doon. Ano nangyari sa break time na misis niya at sa anak nila. Nagpa-ocular visit dito sa Block 3. Ayan mga karos, good morning po. Ayan, happy Father's Day nga po pala sa ating lahat. Ayan, God bless. God bless po sa lahat ng tatay. Bali, araw po ng linggo ngayon, may pasok po tayo. Ilan po sa mga tropa, kagaya ni Bilog at saka ni Adonis, si Kuya Richard at si Margie. Makakasama po natin ngayong araw po ng linggo. Yan, meron tayong assignment ngayon. Meron nagpagawa sa amin ng repair ng isang slab. Bali, isang Angelic Townhouse. So isang Angelic Townhouse na may laking 8 square meter yung kanyang likod. So ituturo namin at bibigyan namin po kayo ng idea dito sa mga video natin. Tapos si Bilog naman tsaka si Adonis, pagpapatuloy po nila yung kanilang nasimulang gate, folded gate, tsaka service gate para dun sa project natin sa Phase 6. Aleta, samahan niyo po muli kami sa maikling video natin ngayong araw po ng linggo. And enjoy watching po. Let's go, tara. Nandito kami sa aming third project. Ayan, bali yung ibang sobra kong materials dito na hindi nagagamitin, kinuha ko na. Kumuha ko semento rito. Ayan si Kuya Richard. Kuya, happy Father's Day. Happy good morning. Ayan si Marvin. Good morning, Bin. Good morning. Ayan, papatay na lang, Bin, yung mga breaker pababa. Ayan. Kailangan natin magdala ng tubig kasi ano yun, nasa labas tutok ang araw doon mamaya. Bali, kailangan namin ng dalawang hagdanan. So meron tayong hagdanan na dalawa. Meron tayong maikset at mahaba. Ayan. Yung isang maikset nandito, pinapakuha lang natin. Pagka bandang likod kasi, yung area kasi makikita nyo, bandang daanan siya sa may kalsada. Kaya kailangan natin maglagay ng isang access paakyat at saka isang access papunta dun sa loob ng subdivision. Ito kinukuha na lang nila. Yan. Halos kompleto na tayo. Halos kompleto na. Mga panggamit pang trabaho, kuya, meron na? Meron ka na dyan? May pala akong dala. Bagong pala. May bala ka ba ng grinder? Meron din? Sige. Tara. Galing muna kami ng tindahan. Kaya kumuha kami ng tubig. Oh, yeah. Okay, dito na tayo. Ayan. Bali sa phase 3 pa rin to. Tapos yung harapan niya is yung camellia. Yan yung camellia. Ayan, binababa lang ni Kuya Richard at ni Marvin yung mga gamit. Tapos ito, kailangan natin ng dalawang hagdanan. Isang access papunta rito sa taas at saka yung isa papunta rito sa bakod. Kasi dito sa bakod, dyan tayo kukuha ng supply ng tubig. Baga may ikot na tao. Ayan, bali ang sukat po niyan is 8 square meter po yan. So ito yung slab. Bali slab na to, meron siyang malalantagas. Yan na, sila Adonis naman na. Ayan. Yan, may malala siyang tagas dyan. Gagamutin natin sa abot ng ating mga kaya. Then i-discuss ko yung mga dapat natin gawin dyan at saka yung mga materialis na gagamitin. Okay, yung banda rito hindi nakasama to kasi sa kabilang unit na to, dito sa may end lot corner. Bali dito, diyan kami mag-penetrate po ng aming mga waterproofing, yung mga epoxy at saka yung topping namin. Yan. Bin, tubig, baba mo na. Yung may yelo, Yan. Yan, para may tubig sila rito. Kuya, yung simento, kaya nyo na iakyat dyan? Oo, dyan na tayo maghahalo. Yan, dyan na kami maghahalo kasi wala naman tayo ibang haluan dito, lupa to.
Ayan, shoutout nga rin po pala dito sa katabing unit nila. Nagpagawa po sa amin to dati. Ayan o, hanggang ngayon napakaganda pa rin ang likod. Yun nga lang, may problema na yung bubong, kaya kailangan i-maintenance. At saka itong slab nila, nung umulan, medyo may tumagas po dyan. Papa-schedule sila ng for maintenance. Ibaba lang yung simento, then kukuha naman kami ng buhangin. Yan, ganito nga lang po talaga kahirap. Yan. Yan, ganito yung itsura ng slab nya. Yan, ganyan. Yan, gawa na siya. Tapos natadtad na rin ng waterproof, pero pinapasok pa rin po ng ano, pinapasok pa rin ng tubig. Okay, putulin niya para ano. Yan, dala natin to. Tsaka ito. Tara, iwan muna natin yung gamit dito. Yan, dito na tayo. Meron pa akong konting tirang buhangin dito. Yan, napakakonti na lang ito. Siguro mga ilan sako na lang. Yan, yan ang gagamitin namin doon. At least kahit pa paano, mabawasan yung kalat dito. Yan, nandito sila Bilog. Yan o. Bilog, happy Father's Day. Good morning. Good morning. Kasi Janice. Good morning. Good morning. Ito, bali, gusto ko sana maikabit po to para may pakita natin kay client owner. At saka dapat mabawasan po itong mga bakal na to. Kasi kapag natapos po nila yung service gate at saka yung folded gate natin dito, yan, mauubos po itong mga bakal na to. Yan, para wala na tayong aalalahanin pa. Yan, gusto ko nga lang po sanang i-share. Yan, hindi naman po naiiba to sa mga gumagawa dito. Nawalan po kami ng ano rito, ng bakal dito. Mga ilang piraso po, 1 by 1 noon. Noong nag-outing kami, pagbalik namin, napakakonti na lang. Yan, kaya pinapriority ko rin na maubos na. Yan, sa sobrang higpit ng subdivision na to, tapos wala pa makuhaan ng gate pass, hindi natin alam, baka meron na lang dumiskarte. Nawalan tayo ng mga bakal, kaya nagpa-deliver pa tayo. Yan. Kapag ano po yan, nabuo po yan, luluwag to, pati itong area na to. At makakapag ano na tayo rito, segregate. Ito nga po pala yung basura namin, hindi namin masegregate kasi naulan na naman siya, nabasa. Yan, patutuyuin lang po muna natin. Yan ang assignment natin ngayon. Yan, sa folded gate, may kabit lang. Tapos okay na yan. Kaya mga ilan sako kaya? 10 lang. Kahit 10 lang, no? Sige, alalay lang tayo. Kaya naman yan ng 10. Yan na. Tapatan lang natin yung dalawang single cup. Yan. Kuha muna tayo ng buhangin. Ayan, paalis na sana tayo. Punta na tayo dun sa site. Ayan si Master Jojo, good morning. Hi, good morning. Happy Father's Day. Happy Ganda ng Father's Day mo ah. Naputulan po ng kadena yung motor niya. Yan, doon naman po kami pupunta. Isasabay na namin. Yan, si Master Jojo, makakasama po nila Bilog doon at saka ni Adonis. Buti na lang may tali akong ganyan, no? Yan, bigay po yan ni Melanie Hardware, yung lubid. Yan, dadali na lang po namin to sa vulcanizing. Iwan na lang namin doon, ha, Jo? Tapos sabihin na, kilala ka naman doon, no? Yan na. Yan, dinala muna natin dito sa vulcanizing. Kaya kilala mo si Jojo, di ba? Yung kasama ko. Yung foreman ko. Kamukha lang siguro. Ito, motor niya. Putulan ng ng kadena. Kadena. Oo. Iwan na namin dito, kuya. Diretso gawa mo na, babayaran niya na lang mamaya. Salamat po. Ayan yung motor. Iwan na lang dito. Sakto, walang gawa si kuya. Wala ng tali sa motor. Okay, let's go. Meron nga po pala tayong tinawag na isang kasama pa para tatlo sila gagawa doon. Ang tinawag natin si Kuya Boy. Kuya Boy, Happy Father's Day. Good morning. Father's Day, good morning. Yan. Yan, bali tatlo sila rito. Nagdagdag tayo kasi yung
Yung area kasi nga, kukuha tayo ng tubig, medyo alanganin. Nahihirapan yung gagawa, tapos iaakit pa sa taas. Kaya kailangan talaga mga nasa 3. Kaya magbibigay lang tayo ng instruction dito. Okay, dito na tayo. So, yung before muna, para makita natin. Okay, pinapasinsil natin to. Kaya pala oh. Ay, grabe yung butas oh. Kinang awang oh. Iya ko yan. Tsaka ampaw no. Ampaw na oh. Kaya naman naman. Ay, sauce. Ay, kaya pa. Ayun oh. Kaya pala eh. Papasok talaga yung tubig. Tsaka ano po, silicone yung in-apply rito. Hindi dapat ina-apply ng silicone to. Yan, ang daling taptabin ng topping nila. Biyak na biyak. Hindi kayo babagsak to. Parang hindi nakana. Sabagay, nakapatong naman sa hollow blocks ko yan. Baka umano ka. Nababado lang po tayo. Okay, bali ito yung sitwasyon natin. No? Yan ang haba. So, halos lahat to. May uka na ganito. Oh. Grabe. Kita sa video. Okay, gagamitan natin yan ng concrete epoxy. Bali, meron na nga po palang unang ginawa rito kahapon. Bali, si Kuya Dindo, pumunta siya sa baba nito kahapon nung uwian. Tapos pina-applyan natin yung ibabaw ng kisame ng epoxy A and B. Para yung ilalagay natin dito ay hindi po tutulo hanggang pader. Wala tayong timba. Kaya kukuha tayong timba. Ayan, kukumpletuhin ko muna yung mga kailangan rito. Bali, gagawa ng sukalo to. Tapos maglalagay po tayo ng steel matting dito. Pagka binuhusan para matibay yung semento, hindi magka-crack. Tapos ito, hollow block sukalo. Pero ito wala na. Yung tubig nito, ikiklibi namin papunta rito. Tapos itong tubo na to na orange, puputulin natin yan dito na yung takbo. Yan, meron pang problema rito. Itong tubo na to, pababaklas ko. Tapos i-epoxy rin po yung simula doon sa gilid. Kasi bitak din yun. Yan, crack lahat. Tension na. Ito may tubig sa loob eh. Yan, bali preparasyon lang muna tayo. Pinapasinsil po muna natin yon. Then i-discuss natin mamaya yung mga materyales. Sa ngayon, pupunta muna tayo ng hardware. Bibili po ako ng hollow blocks. Baka magdagdag ako ng isang semento pa at saka isang steel matting. Mga karos, disclaimer lang po, no? Hindi natin tinitingnan dito yung maling ginawa ng mga naunang gumawa. Bali, kaya natin binibidyohan para ma-discuss natin at makapagbigay tayo ng idea sa mga ganitong klaseng may bahay na ganitong klase din yung problema, kung paano po natin susolusyonan. Sa pagkakaalam ko, pang-apat na po kami na gagawa po dyan. Ayan, marami na po silang kinuha na una, nakauna, 2, 3. Siguro pang-4, pang-5 na yata daw kami. So let's go. Bibili lang muna ako sa hardware. Tara. Sa hardware tayo. Hollow blocks. D4 ko yan. Salamat. D4. Cemento additional tsaka steel matting dito na lang. Ayan yung steel matting. Yung pinaka topping or yung flooring, lalagyan po natin ng matting para hindi bibiyak yung semento. Okay, dito na ulit tayo. Siyempre, dala natin yung ating pangmalakasang blower, di ba? Na-blower na ba to, kuya? Hindi pa. Hindi pa? Kuya, mata sasample ko lang. Ay! Sorry. Yeah, sample lang. Pero ulitin yan mamaya. Ayan po, kitang-kita na. Itong una na pinahid dito na huli na silicone, hindi po to kakayanin ng basta silicone lang. Kasi yung silicone hindi naman siya sisiksik dito sa loob. Yan na. So iisa-isahin muna natin, patatapusin muna natin yung kanilang sinsilin. Ayun, marami tayong pinapasinsil. Ayan o. Pati yung lumang waterproof nya, sininsil na rin. Pati dito. Ito yung dugtungan. Bali, ito yung sa lumina, tapos ito yung unang gumawa. Yan, pinapasinsil din natin. Makapal na yung waterproof nito. Nakailan na kaya ano? Doble. Parang banig na to ah. Tapon. Tapon. Ano ulit? Balat na ng kalabaw. Balat na ng kalabaw oh. Ito maganda oh.
Dito, oh. Ayan ah. Ayan mga karokas, so pati ito eh. Ayan, para masiksik yan. Hindi pala siya ano. Nung ginawa tong slab na to, hindi pala siya nakapakain sa simento. Tsaka rito hindi to nakasinsil. Dapat to sinisinsil to kagaya nung ginagawa namin, pinapalabas yung bakal tapos kinakapit yung bakal dun. Bulang na yun, natakpan. Saldo, sa loob, sa may gilid. Si Master Jojo, dito na lang siya pipwesto. Kulang pa kami ng isa eh. Yan, ganyan katrabaho po ito. Yan, bali apat na po silang gagawa rito. Kaya ipapatanggal naman natin tong downspout na to. Kasi yung kaso ng gilid nito, yan yung gilid. Ito kasi asintada ng hollow blocks to eh. Ang kaso ng gilid, ganyan din. Yan, para ma-applyan po ng epoxy. Okay, dating gawin, walang iba kundi ito. Yan ang igagamot muna natin dyan. Nahihinga pala gumawa na ito. Oo nga, no? Sabi pa naman niya, siyempre may ginagawa kami. Ano, pagkasit kami, kukumpyahin ko yung ginagawa nilang boss. Kung magagawa ninyo, wala lang problema dun. Tanda na yun. Halo. Bali ano po to, malabnaw po to. Malapot na medyo malabnaw na konti. Yan yung consistency na yan, parang ibap. Ibap ano ba yun? Kondensada na gatas. Pag nilagay natin yan dyan, mag-ano po siya, magkusa po siyang susuksok sa pinakailalim. Yan, may self-leveling na siya. Yan o. Bali kahapon kaya pinalagyan natin ng epoxy yung ilalim para hindi po to tumulo sa ibaba. Yan, naka-blocking, may blocking na. Lipat naman natin sa kabila para mag-isa lang po yung timpla niya. Yan, timplahin natin. Dapat sakto yung halo. Okay kuya, paki-final na. Yung parang nagbubuhos ka lang ng ano, gatas. Okay. Yan. Dire-diretso kuya. Angat mo konti kuya. Yan. Para makita mo. Condense yan. Parang condense na. Kondensada ba? Kondensada no? Yan. Yan, bali kusa na po yan bababa. Susuksok po yan sa ilalim. Yan. Oo. Yan, tapos usog natin ng konti, adjust. Maganda rin kung mayroong paintbrush. Okay, pero pwede na to kahit ganyan lang. Kusa na siyang susok. Ang kailangan natin malagyan to lahat. Bale, ito nga pala, puputulin na namin. Tapos pag naputol namin to, yung tubig na to, padediretsoy na lang namin dito. Yan, unti-unti na pong bumababa, makikita nyo. Yan, sinisip-sip niya na. Yan, may follow up po tayo dyan. Pati doon sa dulo. Yan. Ipa-follow up natin po ng concrete epoxy. I-rest lang natin kahit mga 5 minutes. Obserbahan natin. Kung may bababa pa, pag wala na, okay na yun. Preparasyon na tayo. Yan, ganun din dito. Yan. Yan, pinapaputol na po natin yung downspout para pati dun sa pinakadulo malagyan din. Ayun, bumaba na yung iba, no kuya? Bumaba na. Yan, ibig sabihin sumusoksok na po yan dun. Yan, follow up lang natin yan para hanggang sa mapuno.
Yan, ganun din dito. Yan yung PVC pipe papunta rito. Tapos i-clean out po namin ito. Marami pa rin yung meron pa rin, oh. Ubus na, oh. Sige, buhusan mo pa, kuya. Buhos mo ulit. Ay, Adonis pala. Ginanap pala yung Sabado ni Adonis, no? Tapos dito rin, ayan, oh. Meron pa konting lumulubog yan, babalikan natin. Kailangan dyan wala nang lulubog, eh. Yan, oh. Pagaya nito, lumubog ulit, ibig sabihin, kulang pa. Tapos maglalagay kami ng sukalo rito sa ending ng kanyang slab. Kung ano lang yung perimeter na ano niya, na sakop niya. So kalahati lang ng hollow blocks simula doon sa kabila. At ito, nakapag-prepare na sila ng buhangin semento na may waterproofing Sahara. Ayan. Pero bago po natin na i-apply yan, i-waterproof po muna natin yan ng waterproofing. Medyo yan po, patuloy na ni Master Jojo. Yan, lumabas ulit tayo. Bili ulit tayo ng additional na concrete epoxy. Kaya additional. Kulang pa rin, oh, kuya. Hindi yan lumulusot. Makapal po kasi yan, kuya, ganito eh. Di-distribute yan sa gilid. Yan, wala rin naman nalusot dyan. Okay, second batch. Yung ibang parte halos okay na eh. Ibig sabihin talaga to sobrang lalim ng ano nito. Hindi pa rin napupuno. Ito, kuya boy, meron pa rito. Ayan. May mga butas-butas pa. Dito, kuya, meron pa. Saka yun. Ito. Halos okay na tayo. Ganyan yung itsura niya. Kapag napuno, kailangan wala na siwang. Obserbahan natin kahit 5 minutes lang kung may bababa. Kapag wala na, yan, second step na tayo. Ito, naglalagay na sila ng sukalo rito. Kaya meron ito, lagi na namin binabanggit para makontrol natin yung ating klibe papunta po ron. So adhesive muna to bago ipinatong para dikit na dikit yung hollow blocks. Tapos si Kuya Richard, yan, nagtitimpla na uli ng adhesive para naman po doon. Yung concrete epoxy, yan yung magiging concrete cover niya. Yan, adhesive, yan yung protection niya bago tayo magtatapping, para hindi bibitak yung semento ilalagay natin dyan. Ayan, pagkatapos mo matuyo ng ating concrete epoxy, adhesive muna. Yung mismong pinagsinsilan lang, yung pinaglubugan. Tsaka dito. Pag natuyo, tapping na tayo. Waterproofing muna bago tapping. At syempre dito naman sa part na yan, adhesive cement. Yan po yung ginagamit namin na pang tiles. Matuyo ng konti.
ano natin to, i-blower natin tong part ng area na to. Yung mismo na applyan natin ng additional topping ng semento at saka buhangin na merong waterproofing. Ang blower lang natin, then waterproofing tayo. Maambon. Yung ganitong klaseng gawa at saka trabaho namin na to, ang kalaban nito talaga ulan. Mukhang di makikisama yung panahon ah. Okay na yung slab, hindi na siya tutulo, pero ang problema namin, yung trabaho namin baka hindi matapos. Yung weather na to kanina, yun yung maganda para sa topping ng semento, kasi kapag matindi ang init, mabibitak po yung semento na ipapahid po natin sa flooring. Umuulan na. Hindi pa tayo pinagbigyan. Lang umulan. Ulan. Bali ayun nga mga karosa, umulan kanina. Umulan siya malakas. Bali ngayon alauna na. Ang nangyari na lang, dapat tuloy-tuloy po yung gawa namin doon. Ang nangyari ay nag-break time na lang kami ng 1 oras. After 1 hour naman, ito na yung lagay ng panahon. Yan na. Medyo uminit siya, pero ganun pa rin, baka umulan. So tingnan natin kung matatapos natin yung pinagagawa ni client owner doon. Good news naman, nung habang umuulan, wala nang pumasok daw na tubig galing po sa slab at tumagos doon hanggang extension nila. So tuloy-tuloy na lang yung trabaho para puliduhin. Bali meron po kaming 2 to 3 coats ng waterproofing doon kapag natapos po yung additional flooring. So shoutout nga po pala sa lahat ng bumati ng Happy Father's Day. Napakadami niyo po, hindi ko na po kayo may isa-isa. Yan, Happy Father's Day din po, God bless. Yan, Happy Sunday everyone. Tara! Ayan, balik trabaho tayo. Ito na yung susunod na step, waterproofing. Yan, bali Flexi-Tight Mondo yung ginamit namin dito. Yan na pang waterproofing. Tapos yung sukal unti-unti na po nilang inaayos. Yan, pinapasadahan na lang natin ang blower para tuluyan pong matanggal yung mga alikabok para maganda yung kapit ng waterproofing. Yan, matuyo lang po to. Rekta na po nating po-flooringan. Magpo-flooring na po tayo rito para yung klibe po nung ating dito banda, nakaklibe na po siya rito. Yung susunod na step yung ating steel matting. Ang priority po natin yung dugtungan lang ng extension tsaka dito. Yan. Isandal mo na lang doon kuya sa dulo. Sagad na? Isagad po. Yan. Ayos yan. Yan, bali nagpa-flooring na po sila. Yung bandang bahagi, saan ba yun? Yun, sa dulo. Pinaka-waterproofing na rin natin yung pader. Medyo may natira naman. Yan, shoutout nga po pala kay Sir Christian at saka sa misis niya at saka sa anak nila. Nagpa-ocular visit dito sa Block 3 ng Phase 5. Okay, susunod na procedure na gagawin natin. Ayun yung steel matting. Tapos naglalagay na po sila ng tapping. Bali yung klibe niyan papunta na lang dito. Hindi na ako makapunta rin Ito. Very tight. Yan, pagkatapos na malagyan ng topping to, bali may waterproofing din yung topping natin. Bubulihin lang nila yan. Tapos pwede na. Babalikan na lang po natin sa mga susunod na araw. Ayan, halos matatapos na. Mga 2 balde pa. Konti na lang, tapos na sana.
Pero babalik pa po kami rito kasi yung sukalo na nilagay natin, papalitadahan po natin yan. Tapos mag-waterproofing po tayo ng 2 to 3 coats po rito. At yun na po yung final. Okay na tayo rito. Yan, hindi naman natin to iiwanan ng makalat. Ito na nga po pala yung nagawa. Ayan oh. Babalikan na lang po to, tsaka yung sa kabila, then yung waterproofing. Ayos na. Okay, final update tayo rito. Ayan na. Yung ating folded gate, bali yung pinaka-design niya nga, pati yung sa service entrance dito, halos kagaya ng fence grills natin. Tapos yung sa pababa, puro ano na lang po to, yung ating mga hardy planks. Wow, ganda. Yabangan po natin yan kapag natapos. Ang ginamit namin sa framing 2x2, tapos puro 1x1 po ito. Yung distansya nito, yung kakasya po yung baby roller kapag pininturahan. Yun ang mahalaga. Tapos cylindrical hinges po lahat yan. Cylindrical, tatluhan siya. Pagka ganyan na, ito ay inaangat namin ng konti para yung puwersa salong-salong niya pa rin. Bale, ito mga karos, hanggang dito na lang po muna yung video natin ngayong araw po ng linggo. Ito pahabol na pabati mula kay Ma'am Vanessa Nicolas. Yung binabati ko po si Sir Valvino Nicolas of Magtandem ng San Carlos City, Pangasinan, ng happy birthday. And happy birthday po, and more birthdays to come pa, and God bless. Kita-kita na lang for the next video. So God bless, ito paalam po muna.